Dahil nasa new era na tayo, gawa tayo ng design na akma sa bagong uso ngayon. At ito ang topic natin ngayon sa ating vlog. Ang ginamit ko ditong materials ay Mikado More para magiging metallic yung effect. Yung shiny na part yung nasa harap. So first ay i-pattern muna natin ng isang side. Para doon sa ibang side, magkapareho lang siya ang sizes. So, form na tayo ng heart, then i-cut natin. No need na tayo mag-pattern paper. So, para hindi naman magasto sa pattern paper, direct na natin dun sa material. So, kunin na natin yung pinaka-size na dapat natin gawin sa pillow. Para hindi naman masyadong bulky. Yung ginamit ko ditong size ay sakto lang sa dalawang palm. Para pagka yung bata ang nagdala, hindi naman siya masyadong malaki. Ang tinabas ko dito ay bali 4 na piraso. Kasi meron pa tayong coin pillow. So, ang sa vlog lang natin ngayon ay ang ring pillow. Ang mga materials na ginamit ko dito ay mga leftover ko lang sa mga ginagawa ko. Lalo na sa mga bridal gown, yan yung ginamit ko. At yung tool is leftover ko lang din yan sa lace. So, kasi maliit lang siya, dinugtong ko siya. I-ano ko na lang yan mamaya sa design. Para mag-blend lang din siya sa design. So, kunin natin ang pinaka-center. Then, sukatan natin ng pa-radius sa circle. Yung tama-tama lang sa corner sa heart, yung circle dapat para di siya masyadong malaki sa heart. Then, ilagay natin sa pinakagitna ng main cloth yung lalagyan ng at itapat din natin doon ang pinaka-center ng tool. Then, markings or pin natin siya sa pinaka-center para hindi siya tabingi sa bawat side. So, kuha tayo ng pin, tapos doon sa loob, yung lalagyan natin ng ring, doon natin siya ipasok at itahi doon sa isang face ng heart para hindi siya malaglag yung pinakalalagyan ng ring. So, instead na itali natin ang ring, dito na natin siya ipasok sa lalagyan para hindi siya need na itali pa at safe lang yung ring sa loob. So, pa-circle din yung ating tahi kasi circle yung lalagyan natin. Pleats ko siya ng pa-circle about 8 pleats. 8 symbols of eternity, sabi nila. So, para din lumiit yung circle na tool. Pwedeng lakihan yung pleats kung nais nyong paliitin pa yung circle. Then, cut tayo ng fiber cotton na shape siya sa heart para hindi siya magbukol-bukol kung lagyan na natin ng cotton sa ilalim yung fiber cotton. Yung kinat ko dito na heart is flat siya na fiber cloth. Then, yung ipasok natin doon sa ilalim yung fiber cotton. Naka-shape siya na heart. Bali, yun ang pinaka-lining natin sa ilalim. Magkasing tulad din siya sa fiber cotton. Kaso lang ito, flat siya. Then, cut tayo ng tela na 2 1/2 bias. Bias yung para sa patigas natin. Pero okay lang ito yung pang circle. Kung meron kang metal na materials, mas maganda siya kasi mas flat at mas shape na circle. Then, tahian natin siya para ibaliktad. Kung mayroon kang zipper na 6 inches, mas maganda kung lagyan siya sa likod para in case na maglaba, kunin yung mga, kasi madmihan man yan. So, mas maganda kung mayroong zipper kasi pag maglaba tayo, madali na siyang tanggalin yung fiber cloth sa ilalim. Tapos hindi na tayo magtahi-tahi pa sa opening ng fiber cloth.
at fiber cotton. Then pagkatapos natin ibaliktad yung bias na tela, tahian natin sa gitna para magiging dalawang pasukan ng bone stick. Kasi gagamitin natin dito patigas ay bone stick na by meter. Then itahi natin siya sa pinakadulo ng tool. So dapat yung pinaka-center niya, yun ang itahi natin doon sa tool. Then yung fiber cloth, i-attach natin doon sa cloth. So yung kasi isang fiber cloth lang yung nakat ko na pang lagay sa ilalim ng para lining. So hinati ko na lang siya kasi makapal din yung fiber cloth. So hinati ko siya yung sa kalahati, doon sa kabilang side ko siya itinahi. Then pagkatapos noon ibaliktad, lagyan na natin siya ng fiber cloth para ma-settle na natin yung pillow na heart. Then dapat hindi siya punong-puno, na dapat may space pa siya para dito. Sa ilalim natin siya ng cushion ilagay para hindi siya masira agad. So dapat secured lang siya sa ilalim. Tapos doon natin siya itahi. Anyway, may switch siya. Pindot-pindutin lang natin yung switch kahit sarado siya. Then lagyan na natin siya ng bone stick para ma-form na yung circle. Then putulin natin yung pinakadulo ng bone stick kung saan siya maglanding sa pinaka-end. Then tapos yung tela naman na pinasobra natin, i-fold na natin siya para malinis naman yung edges niya. Itago lang natin doon sa kabilang side. Pwede natin siyang i-machine stitch. Pwede rin natin siyang sa kamay na lang. Pero kapag machine stitch, doon natin siya sa zipper foot yung gamitin natin sa pagtatahi, kasi dapat sa side lang natin siya itahi kasi hindi naman siya matabla ng tahi sa center dahil double na yan ang bone stick. Mahirap na yan sa machine. Then tahian na natin siya ng lace. Yung lace na ginamit ko dito is meron na siyang beads. Bali direct na siya sa beads. So sa actual mas makintab at maganda siyang tingnan. Nagiging elevated yung design niya dahil sa lightning at saka sa lace. So pagkapasok ko dun sa battery na may switch, dito ko siya nilagay, tapos ganito lang siya pagka ayos dun sa loob. Then itahi siya na yung tusok niya sa ilalim din pataas. Dinagdagan ko siya ng pearl. Cross natin siya. Ayan, para mas lalo siyang magiging matingkad. Sinulid is malinis. At mas maganda, hindi nakapatay-sindi yung ilaw. Para maganda yung niya, hindi siya parang Christmas. Nagsisimula siya doon sa Christmas, looban. Tapos, Christmas decor. Tusok siya palabas. So, hanggang sa matapos siya. So, dahan-dahan natin siyang hilahin para dahan-dahan siyang mahigpitan hanggang sa matapos siya doon sa pinakadulo. Kahit na ipinasok natin sa loob yung battery at saka switch, yung mga lightning, ilabas natin yun siya kasi yun ang natin doon sa may circle sa ilalim para yung reflect ng light niya, maganda siyang tingnan kapag na-switch on na siya. Tanggalin natin yung pagkakatali niya, tapos i-spread lang natin siya sa ilalim para magiging magiging spread yung lightning. So yung pinaka dulo na dulo na wire, pwede natin siyang i-loop sa tahi para hindi siya maggalaw-galaw, or even sa whole circle. Pwede rin natin siyang tabunan ng tool sa pinakailalim para secured yung lightning niya. Kasi alam mo naman yung mga bata, curious sa mga ganitong makikita. So secure lang siya sa ilalim.
Yung nabili ko ditong series is mahaba siya. So, pwede siyang dalawang circle or tatlo. So, para siyang mga bituin sa ilalim. So, spread lang natin siya para pagka nag-lights on na siya, maganda siyang tingnan sa ilalim. Para siyang mga bituin kung i-switch on na. Yan at yan na siya kung matapos na siyang i-spread sa ilalim. So, yung ring, secure lang siya. Dinagdagan ko siya ng pearl. Ayan, para mas lalo siyang magiging matingkad. At mas maganda, hindi nakapatay sindi yung ilaw. Para maganda yung niya, hindi siya parang Christmas decor. Sana nagustuhan nyo yung version ko sa ring pillow. Pwede siyang gawing pang business, pero sa akin, pang business nga siya pero pang rental business. Nakapackage siya sa bridal gown at saka sa wedding package. Kung nasa YouTube mo ito napanood, subscribe ka na lang, at kung sa Facebook, follow mo lang ako para ma-update kita sa susunod kong video. Paalam!